sanang pag-usapan ang tungkol sa epekto ng paninira sa ibang tao. Alam kong minsan, hindi natin napapansin ang bigat ng mga salitang binibitawan natin. May mga oras na akala natin, sa pamamagitan ng paninira, mas magiging magaan ang ating pakiramdam o mas mapapansin tayo ng iba. Pero, sa totoo lang, hindi ito ang tamang paraan para makuha ang atensyon o respeto ng iba. Pero alam nyo ba, kabaligtaran ang nangyayari. Sa halip na magdulot ng positibong epekto, ang paninira ay nagdudulot ng negatibong impresyon sa atin. Kung iniisip mong makakabuti ang paninira mo sa akin, nagkakamali ka. Ikaw lang ang nasisira. Ang mga tao sa paligid mo ay makikita ang tunay mong ugali. Ang mga salitang binibitawan natin laban sa iba, lalo na kung walang basehan, ay hindi lang nakakasakit sa kanila, kundi pati na rin sa atin. Bakit? Dahil sa bawat paninira na ginagawa mo, ipinapakita mo ang iyong tunay na ugali. Ang mga tao sa paligid mo ay makikita ang negatibong ugali at ang kakulangan ng respeto na pinapakita mo. Masisira din ang iyong kredibilidad at tiwala sa iyo ng iba. Isipin mo kung ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa posisyon ng sinisiraan. Masakit, di ba? Ang sakit na dulot ng paninira ay hindi madaling mawala. Ang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa damdamin ng iba ay isang anyo ng tunay na lakas. Ang mapanira na salita ay hindi kailanman magdadala ng positibong resulta. Napakadali na magbitaw ng masasakit na salita, lalo na kung galit tayo o naiinggit. Pero sa huli, ikaw lang ang nasisira. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating kontrolin ang ating mga emosyon at piliin ang tamang mga salita. Kaya sa susunod na maisip mong manira ng iba, huminga ka muna ng malalim. Mag-isip ka. Tandaan mo na ang bawat salita mo ay may epekto hindi lang sa iba, kundi patay na rin sa iyong sarili. Magpakita tayo ng respeto at malasakit sa isa't isa, dahil ang tunay na kagandahan ay nasa kabutihan ng puso. Ang bawat salita hanggang sa muli. Nancy Polanchos V.